Okay, so sige, isan pa magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online preaching and service sa BCCM Church. And once again, bago po yon, tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, Heavenly Father, we thank you, Lord. Minsan pa sa oras na ito, Diyos, siniling po namin ang iyong banal na patnubay sa amin. Sa pamagitan po ng Espiritong Banal, Lord, masaganang karunungan na nanggagaling sa inyo, padaluin mo po sa amin sa oras na ito, maging ang iyong kapangyarihan, upang ang pangangaral na ito, O Diyos, ay magkaroon po ng kabuluhan at epekto sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, una, ang nais po namin ay parangalan ng iyong dakilang pangalan at kasama po nito, O Diyos, taglayin namin ang biyayang nilalaan mo higit sa araw na ito para sa aming lahat. Kaya, O Diyos, habang ginagawa po namin ito, ang pangalan mo po ay tataas namin para harangalan namin sa sambahin namin. Gayun din kami, tatanggap po kami ng mayaman mong biyaya at pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mahalaga po ang ating tinatalakay. Tinutuloy ko po yung part. This is now a part 2 ng ating pong message last Sunday about respect for God. Respect is an attitude. Kung titingnan po natin, is an attitude of admiration or esteem. Respect, sabi nga po, to regard with special attention, to honor, and act toward with due regard. Pag tinatawag po natin ganun ay worship. As such, the child of God knows respect for God by doing what He says. So sa series po natin ito ay binibigyan po nating linaw yung subject na establish the highest respect for God. So maraming taong may respeto sa Diyos, kaya lang hindi ganun kataas. Hindi among the top. Madalas, mas mataas pa ang respeto ng tao kaysa sa Diyos. So dito makikita natin sa partong ito, titingnan natin uli yung tanong, who is God in your life? Malaki yung kinalaman ng tanong na iyan para ma-establish natin yung mataas na respeto natin sa Diyos. Nung isang linggo natalakay po natin about the respect of God, the subject na nakita po natin is about the God is the supreme being. Pero sa oras na ito, titingnan po natin yung pangalawa doon that God is the great provider. Ang Diyos ang siya pong dakila nating nagpo-provide sa ating mga kinakailangan. Kapag sinabi pong the great provider, is the source of all our needs. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pangalawa, He cares about what we care about. Pangatlo po, no matter how big our need, He can provide it. Pangapat, God will generously provide all our needs. Kung titingnan po natin, basahin po natin at pagbasihan natin ang mga katotohanan na yan, dito po sa Hebrew chapter 13 verse 20, tingnan po natin at basahin. Ang sabi diyan, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siya muling bumuhay sa ating Panginoong Kristo na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Sabi niya diyan, verse 21, naway pagkalob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. So kung titingnan po natin itong Hebrew chapter 13 or the book of Hebrew is a mixture of warnings, requests, and final exhortations. So this book ends on wonderful note by reminding us that Jesus is the same yesterday, today, and forever. So Hebrew clearly layouts the present priestly ministry of Christ in the life of the believer. The priesthood of Jesus is superior to the Old Testament priesthood of Aaron because only through Jesus we receive eternal salvation. So Jesus became the permanent and perfect high priest, going beyond all other priests by offering himself as a sinless sacrifice on behalf of the sins of human beings. Throughout its pages, Hebrew makes clear that Jesus Christ exceeds all other people, pursuits, object, or hopes to which human being after allegiance. So Hebrew pictures Jesus as better than the angels. Sabi nga, as bringing better life to humanity through salvation, as offering a better hope than the Mosaic law could promise, as a better sacrifice for our sins that a bull or goat, and as a providing a better inheritance in heaven for those who place their faith in Him. And Jesus indeed superior to all others. So part of our text is belong to the benediction part of the last verses of the Hebrew book. Na ang laman ng benediction na yan ay ang ginawa at ginagawa ng Ama na nasa langit na ang sentro ay ang Panginoong Kristo. At sa mga talatang yan, nabasa natin kanina,
ito'y nagpapahayag na ang Diyos ay great provider and He provided the greatest need that we have. So this is our topic today. God is the great provider. So last time po, God is the supreme being. Ngayon po, God is the great provider. Kapag ito po, na-establish po natin yung subject, our respect for God, we should establish the truth that God is our great provider. Merong dalawang great truths to learn how God is our great provider sa umagang ito. Dalawang napakahalagang katotohanan ng ating pwedeng malaman sa mensaheng ito. Una, God has provided peace between Himself and fallen sinners. Yan ang katotohanan. Ang Diyos ay sabi nga, nag-provide siya ng kapayapaan between sa kanyang sarili at sa mga fallen sinners. Sino po yun? Tayo yun. So bakit kailangang mag-provide ng peace ng Diyos? Yan po mahalagang katanungan. Ano ba ang peace with God na ito na binabanggit dyan sa mga talata kanina? So peace with God means may buhay na relasyon tayo sa Diyos. Hindi tayo iwalay o kaaway ng Diyos, nabubuhay tayong kasama ng Diyos at mamamatay tayong kasama ng Diyos. Yan po ibig sabihin, peace with God. Maintindihan natin ang peace na ito habang nakikinig po tayo ngayon sa umagang ito, sa araw na ito, sa topic na ito, upang makita po ang liwanag, what is peace with God? Bakit kailangan mag-provide ng peace ng Diyos? Sa pong napakalagang katanungan, di po ba? Una, tingnan po natin. God provided a life ever since. Tingnan po natin itong kasaysayan natin, anong nangyari in the past. In Genesis chapter 2 verse 7, makikita po natin that God provided a life. Sabi niya dyan, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. So sino po ang nag-provide ng buhay? Ang Diyos. Sino pong binigyan niya ng buhay? Marami po. At doon po ang pinakanatatanging binigyan niya ng buhay ay ang tao. Ayan po dyan sa talatang yan. That was a peaceful life. Kung i-define po natin at ilalarawan po natin ang buhay na yon, yun po yung mapayapang buhay because they were more closer to God that time. They can talk to God directly and hearing the voice of God directly, and that was untainted or not polluted life. Yun po ay buhay na hindi pa po napupulyot ng kasalanan that time. So they were instructed to protect that gift of life na ibinigay sa kanila ng Diyos. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 2. Binigyan sila ng Diyos ng responsibility to protect and care that life na ibinigay sa kanila. Ang sabi po dyan sa Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. In verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sabi niya dyan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wag na wag mong kakainin ang bungang yon sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Paliwanag po yan na sinabi ng Diyos that they should care and protect that life na ibinigay sa kanila ng Diyos. So the responsibility to their gift of life, it was a peaceful life. A life that's supposed to take care and protect. So may restriction. Ang buhay na maayos na yon ay binigay sa kanila ng Diyos. May boundary na nilagay ang Diyos sa kanila at dapat hindi nila nilalagpasan yung boundary na yon para yung peace with God ay laging nandoon sa buhay nila. But they failed to do that. Ayon po sa kasaysayan, nabigo po sila na proteksyonan ng buhay na yon at ingatan. Anong nangyari? In Genesis chapter 3 verse 6, makikita natin. Sabi diyan, ang punong kahoy napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So dito makikita natin, lumagpas sila sa restriction na ibinigay sa kanila ng Diyos na sinabi, huwag silang kakain, pero kumain sila. Lumabas sila sa boundary na isinet sa kanila ng Diyos para sana manatili ang buhay nila na may peace with God. And after that infection of sin, kumabit na sa pagkatao nila ang kasalanan at nawala yung peace with God. Napalayas sila, nawala yung peace nila, nakaugnay sa Diyos, nawala yung relasyon na yon. Kaya from Adam to Noah, sumama na ng sumama ang mga tao. Until doon sa panahon ni Noah, nilipol sila ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Ang natira ay si Noe at ang buong pamilya niya. But still, yung mga natira na yon ay infected pa rin ng kasalanan. Nagpropagate pa rin ng tao in a sinful nature, not at peace
peace with God. Since then, naging natural na sa tao ang paggawa ng mga kasalanan at walang peace with God. Kahit panalipol na yung mga mararaming masama at the time. So dito makikita natin, before we can understand what it means to have peace with God, we must recognize that human beings in our natural state are enemies of God. It is because of infection of sin in our being. Because we inherited a sin nature from our first parents. Sino yon? Si Adam and Eve. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12, maliwanag na sinasabi. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So we are born with a disposition to please ourselves and being our gods sa ating sarili dahil po sa kasalanan. That rebellious nature sets us at odds with our perfect Creator. Nagkaroon ng kaadlangan ang ating peace with God dahil doon sa nature na yon. It's just nature cannot overlook our sin and justice demands punishment. Kaya sinabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. We cannot create peace with God because our best effort on our best day are nothing but filthy rags compared to His holiness. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kapayapaan with God. Hindi tayo pwedeng mag-create ng ganong kapayapaan with God. No. Kasi anong sabi sa Isaiah 46 verse 6? Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So, in our sinful state, we cannot be reconciled. We cannot have peace with God no matter how hard we try. Yan po ang malaking problema. We are all fallen sinners. Kaya ang sabi po doon sa Ecclesiastes 7:20, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. Sabi niya dyan, dito sa mundong ito, wala isa man na matuwid at wala ni isa man na talagang matuwid at hindi gumagawa ng kasalanan. Walang makakagawa ng peace with God. Walang makapagbibigay ng peace with God. Diyos lang ang makakapag-provide ng peace between Himself and the fallen sinners. People desperately seek peace for their souls in many ways, but true peace can only come through being reconciled to God. Only God can make us to be in peace with Him. Ang Diyos lang po ang pwedeng gumawa ng kaparaanan. And God provided peace offering for us. God took the initiative in pursuing peace with us by sending His Son to earth. Anong sabi? So ito na po yung pamamaraan ng Diyos. Sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. So meron na pong way, meron na pong lunas doon sa kawalan natin ng kapayapaan with God. Sino? Gumawa po ng kaparaanan ng Diyos. And in verse 10, sabi niya dyan, Romans chapter 5, dati tayo mga kaaway ng Diyos, sabi niya dyan, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. May malaking significant changes na nangyari ayon sa mga talatang yan. Na tayo ay dating mga kaaway ng Diyos at ngayon ay naging mga kaibigan niya. Pwedeng magkaroon ngayon ng peace with God. Kaya ang sabi doon sa Romans chapter 5 verse 1 na napakaganda, sabi niya dyan, so therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So maliwanag po, posible na tayo magkaroon na ng maibalik na yung ating payapang relasyon at ugnayan sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng peace process. At sa peace process ng Diyos, dapat may mamatay. Para magkaroon ng peace, para magmaterialize ang peace and death of the begotten Son of God, iyon ang ginawa at ibinigay ng Diyos para magmaterialize ang peace na iyon. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. God is the provider of peace between Himself and the fallen sinners. So anong application ng katotohanan ito na ating malaman at narinig sa umagang ito? If you have Jesus,
now in your heart as Lord and Savior, you have peace with God. Dahil si Jesus po ang kasangkapan ng panunumbalik ng ating kapayapaan o mapayapang relasyon sa Diyos. This is the only way to have peace with God. The only way. Tandaan po natin yan. Yan lang ang paraan para magkaroon tayo ng pagkakasundo sa Diyos. Wala pong ibang paraan. Because from the mouth of the Lord Jesus Christ said in John 14:6, sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dapat sa katotohanan ito, tumayo ang mataas nating respeto sa Diyos. Huwag siyang parang balawala lang. Tayo ngayon, it is very possible to have peace with God and through Christ Jesus alone. In Romans chapter 5 verse 1, sabi niya, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya at mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang kaparaanan to have peace with God. Having the Lord Jesus Christ in our heart as a Lord and Savior. So maliwanag, posible na ang mapayapang relasyon natin sa Diyos by having faith in Christ Jesus our Lord. God provided it. Our response should be by accepting it. So pinrovide ng Diyos yan, dapat tayo ay tumanggap yan. So dito lang ba matatapos ang kwento ng pangyayari to establish our respect for God? No. Dapat alam natin, after receiving the Lord Jesus Christ in our heart as Lord and Savior, alam natin kung paano magpatuloy sa mapayapang relasyon na yon natin sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi lang siya nag-provide ng peace between Himself and the fallen sinners. Pangalawa, ito po yung katotohanan. God has provided the good shepherd of the sheep that we needed. Yan po ang pangalawang katotohanan. Nag-provide po ang Diyos ng isang mabuting pastol na kailangan ng kanyang mga tupa para sila'y mabuhay na hindi lamang mapayapang relasyon, kundi magpatuloy ang mapayapang relasyon na yon sa Diyos. In Hebrews chapter 13 verse 20, our main text, balikan po natin. Ang sabi po dyan, ang Diyos na pinagmula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na naging dakilang pastol, sabi niya dyan, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. So siya po ang dakilang pastol natin. Pagkatapos nating tumanggap ng peace with God, after we receive reconciliation with God through our Lord Jesus Christ, after we receive connection with God through our Lord Jesus Christ, hindi po nangangahulugan na tapos na ang lahat, na basta na lang tayo mabubuhay ulit ng ganun-ganun na lang. Hindi po. Hinari tayong mga anak ng Diyos at yung metaphor na ginamit niya sa talata ay inari tayong mga tupa ng Diyos. Ayon po dyan sa Hebrews chapter 13 verse 20. Ang Panginoong Yesus ang siyang dakilang pastol at tayong mga anak ng Diyos, tayo yung mga tupa. Tingnan po natin yung summarized verse in 1 Peter chapter 2 verse 25. Sabi dyan, sapagkat tayo'y tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. Napakaliwanag po. Diretso pong sinasabi dyan sulat ni Apostol San Pedro na tayo'y tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon tayo'y nanumbalik na. Kailan po yun? Kanina, nung tayo po'y nagkaroon ng peace with God, receiving the Lord Jesus Christ in our life as Lord and Savior. But then again, sabi niya dyan, meron pong continuity at nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So we have a former state, mga tupang naligaw. Now, sabi niya dyan, nanumbalik na. Tayo ngayon ay dapat matutong sumunod sa dakilang pastol ng ating kaluluwa na ang provider ay ang Diyos at ang dakilang pastol ay ang ating Panginoon Jesucristo. In John chapter 10 verse 11, kaya sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa dami-daming hayop, siguro matatanong natin, bakit tupa ang ginamit na pagtutulad sa atin? Ang dami mga hayop di ba? So marami pong pwedeng magamit na katotohanan patungkol sa tupa at niambing po yan sa ating mga tao bilang mga taong pinagarian ng ating Panginoong Jesucristo. Why we are compared to sheep in the Bible? You may wonder what is the character of sheep and why God chose to use sheep as symbols for how we act. So titingnan po natin, let us see this message, titingnan po natin yung mga karakteristik ng isang tupa, ng isang sheep na itinutulad sa mga anak ng Diyos. Una, tingnan po natin itong karakteristik na to. Sheep have no sense of direction.
Wala po talaga silang sense of personal direction. Many people say sheep are stupid. Totoo po yun. Let's just say that they have no sense of direction at all. In fact, they will follow whoever is leading them, even if it is lead them off a cliff. Sabi nga po, kahit sino, susunod sila. Kahit sila'y mahulog sa mga bangin, susundan nila. Apparently, this is what happened. So the sheep in the back could not see past the sheep in front. Halimbawa po, yung mga tupa kasi minsan pag marami sila, hindi naman niya makikita. Yung mga nasa likod, hindi na makikita kung saan papunta yung mga nasa harap. At yung mga nasa harap naman, hindi naman niya nakikita yung mga nasa likod. So ang mangyayari niyan, yung mga nasa harap, hindi nakikita na nasa likod, sila'y nagtutulak doon sa mga nasa harap. So walang sense of direction. Basta tulak lang silang tulak. Kahit nasa bingit na sila ng panganib, tutulak pa rin, napupus pa rin nila yon. So in themselves, wala talagang direksyon. Isa pa pong magandang istorya. Minsan merong isang farmer na kung saan naglagay siya na meron siya mga alagang mga tupa. At naglagay siya ng tali in between the post of the door. Naglagay siya ng ganong tali at paglagay niya na sa tali na yon, habang lumalabas ang mga tupa, ay tumatalon sila, nilalagpasan nila yon, yung lubid na yon na nilagay ng farmer. At nang hindi pa natatapos na lumalabas ang mga tupa, tinanggal niya yung lubid. No, tinanggal niya yung tali. At alam niyo ba yung mga natitirang tupa, kahit wala na yung lubid, tumatalon pa rin sila. Tinatalon nila, senseless. Kasi bakit? Wala na yung lubid, pero ginagaya pa rin nila yung kanilang kasama. Wala talagang silang sense of direction. Gaya lang ng gaya. So how many times do we follow someone who is leading us in the wrong direction or acts foolishly, katulad ng tupa? Tumalon sa bangin ng bisyo ang kaibigan, tumatalon ka rin. Tumalon sa addiction sa iba't ibang bagay ang kasama, tinatalon mo rin. Wala talagang sariling direksyon ng tao, manggagaya lang. Kaya ang Diyos, alam niya yon, kaya nag-provide siya ng good shepherd. Nature ng taong lumakad, dumiskarte sa sarili niya lang gusto. Anong sabi sa Isaiah 53 verse 6? Sabi niya diyan, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Yan ang natural state ng tao, kahit pa Kristiyano. Kapag hindi siya napapastulan, mistula siyang isang tupa na walang direksyon. Kahit ano gusto niya rin gawin. Kahit ano gusto niyang puntahan, kahit ano gusto niyang subukan. So we cannot run our own life sa katotohanan with sure direction. Only the good shepherd can. Kaya ang Diyos nag-provide ng good shepherd. Dapat sa katotohanan ito ay ma-establish natin ang ating mataas na respeto sa Diyos. Pangalawa, hindi lamang po sheep have no sense of direction, ang sheep ay defenseless. Sheep are defenseless. Wala po silang protection sa sarili nila. Sabi diyan, sheep cannot defend themselves very well. Ang mga tupa hindi nila kayang ipagtanggol ang mga sarili nila. No, they cannot. They do have two defense mechanism ang mga tupa. Halimbawa, when sheep are frightened by noise ng mga maiingay na bagay, they will run away together. Nagsasama sila. At yun ang sense of protection, mechanism protection nila. Hindi sila nag-iiwa-iwalay. Kahit saan sila mapunta, they have some kind of protection as a whole group where areas individually they are defenseless. Pero kapag nag-iisa na, wala na siyang protection. Pangalawa, yung sheep sumisipa. Sabi nga, sheep kick. And you especially prone to kicking if she is protecting her young. Lalo na meron siyang anak, pinoprotection na yan, marunong siyang manipa. Yun lamang dalawang mechanism protection na yun ang alam niya. Wala na doon. Other than that, wala na talagang personal at hindi na niya kayang protection na ng sarili niya. Other than these two defense mechanism, sheep are sneakers barred just waiting to be eaten by wolf if they don't stick together. So, maganda yung description na nabanggit ni David sa harap ni Haring Saul. Ang sabi doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 34. Sinabi, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso. In verse 35, inahabol ko po ito at naagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, inahawakan ko po ito sa panga at pinapatay. So meaning mahina talaga sa ganang kanilang sarili lamang. Pwedeng tangayin ng leon at oso para patayin. At yan ang katotohanan, kahit Christian ka, kung nag-iisa ka, defenseless ka. Pwede kang patayin ni Satanas sa kamalian at sa kasalanan. O pwede kanyang tangayin sa paggawa ng kamalian o paggawa ng kasalanan. At mapapalayo ka sa Diyos. Christians, we are much the same way.
We can kick a little and run, but mostly we are defenseless. God compares us to sheep in the Bible because we need His protection. We need to stick together as fellow Christians. Kaya sabi ni Lord sa Matthew chapter 9 verse 36, nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. So kapag ang tupa walang pastol, talagang ligaw. Ganyan din po ang tao. Kapag ang tao walang pastol, talagang siya'y maliligaw. Individually, we are defenseless. Kaya dapat hindi ka mag-isa. Dapat may pastol ka na kasama ka sa kawan ng Diyos. Hindi ka separatist. We cannot protect our own life from the attack of Satan, the wolf. Kaya ang Diyos ay nag-provide ng good shepherd. Dapat sa katotohanan ito ngayon ay ma-establish ang mataas nating respeto sa Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, it is a design. Kaya po may church, kaya po may leader sa church, kaya po may mga small group leaders sa church. Kasi bakit? Yun po yung mga sense na sub-shepherd from God. Sila po yung mga inatasang pastol ng Diyos sa pangunguna ng dakilang pastol, ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, hindi lamang po merong, dahil wala silang sense of direction ng mga tupa, wala silang, hindi sila, sabi nga, defenseless sila. At pangatlo, sheep can't get up without help. Ang sheep po, hindi yan makakabangon kapag yan ay nadapa, natihaya, nang walang tutulong sa kanya. Sometimes sheep will turn over on their back, katulad po ng mga ipis, katulad ng mga turtle, kapag yan po ay natihaya at napahiga with their legs in their, sabi nga, in the air, flailing, big sabihin, sumisipa-sipa ng gano'n ang pabaligtad ang kanilang mga paa. So there are such three dangerous situations meron siya kapag nabuwal siya ng gano'n sa lupa. Ano yon? Una, if the shepherd does not lift up the sheep and put it back on his feet, it will die. Kung hindi siya tutulungan bumangon ng shepherd, ang tupang yon, mamamatay siya. Pangalawa, it is completely helpless to the prey around it when in this position. Ibig sabihin, mas madali na siyang lapain ng anumang oso o leon sa ganong posisyon at siya'y mamatay kung walang shepherd na tutulong sa kanya. Pangatlo, it could get left behind when the flocks moves on. Sabi nga, at kapag umalis na yung buong flock na yon, yung buong mga tupa na yon, kasamang pasol, maiiwanan siya. Kasi bakit? Hindi siya makakabangon ng sarili niya. Kaya ang tupa, hindi siya pwedeng bumangon sa pamamagitan ng kanyang sarili lamang. Kaya kung hindi man mamatay ang tupang yon, siya ay maiiwan at mawawala. So anong kailangan? So kailangan ng good shepherd. Nadadapa rin ba ang mga Kristiyano? Kumpara, kasi diyan tayo ginamit. Yes, mahina sila kapag nakadapa na at walang sariling lakas na pwede silang makabangon sa pagkadapang yon na kanilang lalagyan. Kaya kailangan ang good shepherd. Kaya ang Diyos naglagay siya ng good shepherd. Walang makakapagbangon ng sarili niya sa kasalanan kinasasadlakan niya. Kahit anong gawin mo, hindi ka makapagpapatuloy ng maayos sa buhay na sarili mo lang. No. And thank God, He loves us enough to help us get right-sided. I know God, sabi nga, compares us to sheep in the Bible for good reason. We are a mess without Him. Talagang napakagulo ng buhay at napakahina ng buhay natin kung wala siya. Kaya ang sabi sa Isaiah chapter 14 verse 11, tingnan natin. Sabi diyan, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig ang maliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Ibig sabihin, kailangan talaga. Hindi talaga natin kayang itayo ang mga sarili natin kung tayo'y nadapa. Alam yun ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nag-provide ng good shepherd. Dapat sa katotohanan ito ay ma-establish ang ating mataas na respeto sa Diyos. Sheep have no sense direction, are defenseless, can't get up without help. At yung pangapat, sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. Napaka-emotional na mga tupa. They have remarkable instinct for knowing the voice of their shepherd. Because they are emotional animals, they can detect strangers. Amazingly, they will fear a stranger's voice and flee. Lumalayo sila sa mga strangers. Kasi memoryado nila ang boses talaga ng kanilang pastol. Minimemorize nila yung uri ng boses ng shepherd nila. Kabisado nila yung sipol o anumang kind of word of the mouth na ginagamit sa kanila ng shepherd nila. In that sense,
magiging delikado kung hindi nila gagawing makabisado ang pastol nila. Maaari silang maligaw at mapahamak. Kaya ang sabi ni Lord sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya dapat ma-master po natin yung hear and obey. Marinig natin ng maliwanag mula sa salita ng Diyos ang kanyang tinig at masunod natin siya ng buong katapatan at pagsisikap. Marami tayong maririnig pero hindi lahat tama. Yung iba para mailigaw tayo at alam yon ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nag-provide ng good shepherd. Dapat sa katotohanan ito ay ma-establish ang ating mataas na respeto sa Diyos. Sheep, sabi nga, wala silang sense of directions, defenseless sila, can get up without help, at panghapat, napaka-emotional nila. Panglima, sheep are not meant to carry burdens. Hindi sila talaga makakapasan ng anumang dalahin. You will never see sheep carrying a pack on their back. Wala pong ganun, hindi kagaya ng mga baka, mga tupa, minsan yung mga kambing, kaya pa eh. Other animals are good for carrying things, but not sheep. They were not meant to carry a heavy load. In fact, they would be crushed under such a weighty burden. This is why God compares us to sheep in the Bible. We were not meant to carry our burdens. In fact, we are to give our heavy load so He can carry it for us. Kaya sabi sa mga talatang ito, sabi po dyan, in Psalms 5 verse 22, sabi niya, ilagak kay Yahweh yung suliranin, aalalayan kati pagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. So maliwanag ang sinasabi ng Diyos at alam ng Diyos na hindi natin kayang magdala ng sarili nating burden. Kaya ang Diyos nag-offer siya ng good shepherd na pwedeng umalalay sa atin sa pagdadala ng mga burden natin. Kaya in Matthew chapter 11 verse 28, sinabi ng Panginoon, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Napakaliwanag, kaya mayroong mga ganyang provision ng ating Panginoong Hesus. Tayong mga tao, mayayabang talaga tayo. Minsan, kala mo, meron tayong mga false feeling at false conception sa ating mga sarili. Pahala mo, talaga kaya natin. Gusto talaga nating pumasan ng mga sarili nating pasanin, pero sa sarili lang natin yon, hindi talaga natin kaya. Alam yun ng Diyos. At anong ginawa niya? Kaya ang Diyos ay nag-provide ng good shepherd. Dapat sa katotohanan ito ay ma-establish ang ating mataas na respeto sa Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng good shepherd na alam niya hindi tayo makakadala ng mabibigat na pasanin sa buhay. Defenseless. Wala silang sense of direction. At yung pong panlima, sabi diyan, sheep are not meant to carry burdens. Panganim, sheep will settle for less. Anong ibig sabihin yan? When the sheep are thirsty, they will stop at a dirty puddle. Minsan meron silang makikitang lubak lang dyan at konting tubig kahit marurumi, nagsesettle sila doon at nagiinom. Kahit ilang akbang na lang yung kanilang akbangin, 10 feet or 20 feet away, yung malinis na tubig ay nandun na sila, magsesettle pa rin sila doon sa marumi na yon na una nilang nakita. Sadly, they are content with filth so as long as it satisfies at that moment. Para lang masiyan sila sa moment na yon kahit marumi, inumin nila. Furthermore, they will stink and never even know it. Truthfully, they lack discernment and judgment, and frankly, they don't know what is good for them. I found we are not much different. Hindi naman po tayo iba sa kanila. Many times, we see a dirty puddle, yung kasalanan. Minsan, mayroong mga gawa kahit minsan alam na nating marumi na nasa ating harapan, we go straight for it because we think that is all there is in life. Minsan, makakapagbigay yan ng konting parang ligaya, konting kaligayahan, konting kasiyahan. We think we are satiated or satisfied when in reality, we are poison and stink. Kaya perhaps sins even looks enticing at the time because after all, it is water. Many times we know it will harm us, yet we still do it because we are stubborn, blinded from the truth, or simply lack of judgment. God compares us to sheep in the Bible because we don't always know what is good for us. Totoo naman po. Completely, we don't know what is good for us. Kaya sa kabutihan ng Diyos, nag-provide siya ng good shepherd. Para iligtas tayo, linisin tayo, ingatan tayo, at subaybayan tayo. Kaya ang sabi sa Psalm 23 verse 1, napakaganda. Sabi niya dyan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang
o pinapahimlay niya ako sa lintiang pastulan at tinakay niya sa tahimik na batisan. Kaya ang Diyos, nag-provide siya ng Good Shepherd, dapat sa katotohanan ito ay ma-establish ang ating mataas na respeto sa Diyos. Pangpito, sheep cannot care for themselves when wounded. Alam niyo po ba, mga tupa, hindi nila pwedeng alagaan ang sarili nila, ingatan, pagalingin ang sarili nila kapag sila'y nagkasugat. Madalas, hindi sila kagaya ng aso. Ang aso, dinidila-dila lang niya ang kanyang sariling sugat at pagkatapos eventually how many days, magaling na siya. Pero ang tupa, hindi po ganoon. When sheep get wounded or bite, they can't care for themselves. Other animals lick or wound until it heals, but not sheep. So yung iba, dinidilaan lang yung masugat nila. They need a shepherd to tend to their injuries. And many times there would be a salve, sabi niya dyan, that needed to be put on their leg and possibly binding up their wounds. Minsan may mga ointment talaga yung dala yung shepherd, may pangpay doon, at yun ay pinapahiran niya, yung sugat ng tupa, at yung mga tupa na yun, lagi niyang tinitingnan kung yun ay gumagaling na at nagiging maayos na. So a good shepherd would look after that wound constantly until it was healed completely. Often we are broken-hearted and need this healing. This is why God compares us to sheep in the Bible. Kaya ang Diyos, alam niya, hindi natin kayang gumamot ng mga sariling sugat natin. Kaya may mga tao, ang galit, ang tagal na, 20 taon, 10 taon, nandyan pa rin ang galit. Kasi bakit? Hindi talaga makagamot ng sariling sugat. And that's why the Lord, God, binigyan niya tayo at nag-provide siya ng Good Shepherd. Para ano? Para siya magpagaling sa ating mga sugat. In Psalm 147 verse 3, ang sabi niya, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. So maliwanag po dyan. Walang sariling tao na makakabot ng kanyang sarili. Kaya yung iba tumatagal talaga ang sugat sa kalooban. Tumatagal talaga ang maling pamumuhay. Kasi bakit? Wala. Kinukuha nila sa sarili pero walang taong makakapagpagaling sa sarili natin. Only God. That's why only the Good Shepherd. And that's why God provided a Good Shepherd for all of us. Dapat sa katotohanan ito'y ma-establish ang ating mataas na respeto sa Diyos. Kaya maliwanag po na dapat ito'y nagiging katotohanan at makita natin ang katotohanan ito sa ating mga buhay. Panguli, sheep are valuable. So dito makikita natin, sheep were treated as prized possession in Jesus' days. You were counted a wealthy man if you own large flock because they provided milk, sabi nga, meat and wool. So mayaman ka, maganda buhay mo kapag noon ay meron ka mga tupa. And they produce offspring. Talaga nagpaparami sila. So shepherds made many sacrifices to make sure their flocks were protected. They knew it was their livelihood at stake. Talagang pinagyayaman nila yon. So how much more precious are we than smelly sheep? Tayo po higit na mas mahalaga kaysa sa mga talagang literal na tupa. Mahalaga tayo sa Diyos. Jesus made the ultimate sacrifice for us because He loves us so much. He died on a cross so we would live with Him forever. God compares us to sheep in the Bible because He views us as priceless. Kaya ang Diyos nag-provide ng Good Shepherd. Anong sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Sabi, ngunit kayo isang laing pinili, grupo ng mga marilikang pari, isang bansang nakalan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So dapat sa katotohanan ito ay ma-establish ang ating mataas na respeto sa Diyos. Just like sheep, we have no direction without Him. We lack protection on every side and we were never meant to carry a heavy load. We cannot make it alone without Him, without our Lord, without our Good Shepherd. On the other hand, I find it heartwarming that as senseless as sheep are, God made us valuable. Ang sabi sa Revelation, this is the last verse. Sabi niya dyan, ang sabi sa Revelation 7:17, napakaganda. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sino po yan? Ang Panginoon. Sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So God is the great provider. Ang sabi po dyan. He provided faith, sabi nga, peace between Himself and the fallen sinners. Tayo po yun. He provided a good shepherd so that we will be completely cared and protected. With these truths, sana bumalik, ma-establish ng matibay ang respeto natin sa Diyos. Dahil ang taong may mataas na respeto sa Diyos, ito pong mahalaga.
Kapag ang tao po na-establish ang mataas niyang respeto sa Diyos, ang taong yan nagiging palasamba siya. Palasamba sa isang buhay na Diyos. Ang tao nagiging paladasal siya sa Diyos. Kapag ang tao mataas ang respeto niya sa Diyos, ang tao nagiging masunurin sa Diyos. Kapag ang tao nagiging mataas ang respeto sa Diyos, nagiging malayo siya sa kasalanan at magustong laging malinis ang buhay. At kapag ang tao mataas ang respeto niya sa Diyos, nagiging mataas din ang respeto niya sa kanyang kapwa-tao. So dito makikita natin ang katotohanan ito. At sana ang katotohanan ito na ating narinig sa umagang ito ay mag-establish ng mataas nating respeto sa Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, tayo pong lahat na nandiyan, pilitin po natin, pagsikapan natin to establish our respect for God. Dalawa na po yan. Because He is the supreme being. Dito po, siya po yung great provider. Kaya sa umagang ito, nawang katotohanan ito, higit na makatulong po sa atin to establish our respect for God. Tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po sa umagang ito. Katotohanan, ikaw po ang pinakamataas na being na dapat naming irespeto. At pangalawa, sa araw na ito, natutuhan namin ikaw po, O Diyos, ang great provider. And you provided peace between you and us as sinful sinners. And you provided a great shepherd, Lord, na pagkatapos mong naglatag sa amin ng isang bagong buhay, isang bagong relasyon, isang mapayapang ugnayan, ay binigyan mo po kami ng isang dakilang pastol, ang aming Panginoong Kristo. Dahil alam mo, O Diyos, katulad ng tupa, marami kaming hindi kayang gawin sa sarili namin. At kailanman hindi namin yun kakayanin. And that's why, nagbigay ka po ng isang dakilang pastol. Kaya sa umagang ito, tulungan mo po kami sa katotohanan ito, Lord. Tumaas ang respeto namin sa iyo. Tulungan mo kami sa katotohanan ito, Lord. Ipagkatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami sa katotohanan ito. Idepende namin sa dakilang pastol na ibinigay mo po sa amin ng ating Panginoong Kristo. Ang aming mga buhay, isandig namin sa Kanya. Ilagak namin sa Kanya ang pananampalatayang ito. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, pinagpapala ko po ang lahat sa mensaheng ito na iyong pinagkaloob sa amin. Bless every listeners. Bless every viewers, Lord. Saan man sila, hayaan mo po, O Diyos, na ang dalawang bagay na ito ay matanggap nila sa kanilang mga buhay. Kung hindi pa po ito nangyayari, this is now the time, Lord God. Let them receive your peace because of our relationship, of our faith as Lord and Savior sa aming Panginoong Kristo. At pangalawa, tanggapin namin, ipagkatiwala namin na ang aming mga buhay kailangan ng isang dakilang pastol ay ang aming Panginoong Kristo. Kaya, O Diyos, marapatin mo po ang pangyayaring ito ay tunay, ang katotohanan ito ay tunay na maganap at maghari sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat. Sumaamin ang mayamang biyaya, sumaamin ang mayamang mong pag-iingat at pagpapala, at patuloy sumaamin, O Lord, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo sa pamamagitan ng pagkikipisan ng Espiritong Banal upang masunod namin po ang iyong mga kalooban at makagawa po kami sa iyong mga naisin at layunin sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong pong pangalan. Maingat, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, shout out po tayo. Minsan pa, maraming pong salamat sa inyong lahat na patuloy na nanonood. Alam ko po kayo po yung mapagpala dahil ito pong messaging na to ay pinrovide po ng Diyos para sa ating lahat. Okay? Marami pong salamat sa lahat ng mga taga-BCCM Balukok. Lahat po ng nanonood, alam namin, sinusubaybayan ito from Sunday, that whole week. Maraming salamat at patuloy kayong pagpalain. Meron po rin kaming bagong sumusubaybay, si Irene Dunsil Timoteo. Alam namin, nakikinig at nanonood, si Lynn Dunsil, taga Sentro. Maraming salamat.
So sa Pulilan, si Weng and Glenda Clemente, kanilang pamilya, si Paring Dong Tomas, patuloy pagpalain kayo at ingatan ng Diyos. Si Maring Beng Tomas, patuloy pagpalain ka Mari at patuloy ingatan ng Diyos. At sa Manila, of course, Brother Joey and Levi Salvador, salamat sa inyong patuloy na effort na ginagawa dyan at ginagamit kayo ng Diyos. Sa inyong buong pamilya, sa SBC, sa Jobin, sa Creative Talk, na lahat ng mga tao dyan na patuloy na ginagamit at nakikinig sa mensaheng ito, patuloy pagpalain at ingatan kayo ng Diyos. Sa Baliwag, Malolos, Plaridel, Bustos, Bulacan, maraming nanonood, patuloy sumainyo po ang pagpapala ng Diyos. Of course, dito po sa Giginto, Bulacan, San Simon, Pampanga, San Fernando, Pampanga, Caloocan City, kay Dong Lyson, continually, praise God at patuloy na ingatan kayo ng Diyos. Sa Baguio, kay Brother Joe and Sister Liza Villanueva at sa kanilang buong pamilya, patuloy ingatan kayo at pagpalain ng Diyos dyan. Sa Kalumpit, may Kawayan, Malabon, Angeles City, Tarlac, Imus, Cavite, Lubao, Pampanga, Santa Rosa, Laguna, Valenzuela, Balagtas, Bulacan, Mandaluyong, Makati, San Rafael, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Nueva Ecija. Lahat kayo po nandyan na nababanggit ko, hindi man nabanggit ang inyong mga pangalan. Patuloy sumayin inyong pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa inyong lahat dyan. Sa Naga, Camarines Sur, kay Alvin and Helen Marcelino, patuloy pagpalain ka ng Diyos dyan. Sa Bisaya, mga Laudinerio family. Sa Mindanao, mga Abad family. At gayon din, makikita natin, meron din po tayong sumusubaybay doon po sa abroad. Of course, Australia, yung aking kapatid si Pay at ang kanyang mga kasama doon, patuloy ingatan at pagpalain kayo ng Diyos. Of course, kay Edgar Timoteo, dyan din sa Australia, nanonood, patuloy kang ingatan dyan, Edgar, at pagpalain ng Diyos. Sa United States of America, sa mga Reyes family, patuloy ingatan po kayo ng Diyos. Kay Sir Martin Santos, ingatan kayo ng Diyos dyan. Sa Singapore, sa aming anak dyan, si John Valencia Jr., ingatan ka John at patuloy na pagpalain ng Diyos dyan. Sa Israel, mga pamain ko nanonood, patuloy ingatan kayo ng Diyos dyan. Sa Canada, kay Dante Bondoc family, kay Junio family, Silvestre family, at of course kay Ate Tess Reyes family. Sa inyo pong lahat dyan, ingatan kayo ng Diyos. Sa Taiwan, kay Rose Caligya Tomas, patuloy kang ingatan dyan. Patuloy pagpalain ka ng Diyos dyan. Gayon din sa United Arab Emirates, kay Edel and Joy family, kay Ruth and Franz family, patuloy kayong ingatan at pagpalain ng Diyos dyan. Of course, sa Saudi Arabia, kay paring Deng Gutierrez and Maring Beth Gutierrez sa kanilang pamilya, patuloy sumain niyo ang magpapalat pag-iingat ng Diyos dyan. Sa Dubai, sa aking kapatid si Alvin Ignacio, of course, kay John Dada Galang, patuloy ingatan kayo ng Diyos sa lugar na yan. Sa New Zealand, kay Edwin Clemente, kay paring Dante Alejandro, patuloy ang pag-iingat ng Diyos ay matamasa ninyo dyan sa mga lugar na yan. Sa Japan, kay Danseni Cabrera, patuloy po, ingatan kayo ng Diyos dyan. Vietnam, Malaysia, Qatar, Kuwait, Hong Kong, South Korea, sa inyo pong lahat, Italy, Russia, Bahrain, Burundi, Oman, Ghana, India, Malaysia, Guam, Spain, Nigeria. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sino man po kayo na inaabot ng mensaheng ito, patuloy pagpalain at ingatan kayo ng Diyos sa inyo pong kanya-kanyang lugar na nandyan. Of course, sa MediaTek namin, salamat kay James Galang, Queen Lucille, staff, kay Agatha, kay Camille, kay Nathaniel, kay Yones, kay Gerald, sa lahat po ng likers, sa lahat po ng viewers, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless you.